Nanindigan si House Assistant Majority Leader Jefferson Kong-hoon na maaring ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil sa pagbabanta niya kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Git ni Kong-hoon, seryoso at delikado ang ganitong pagbabanta. Kung tatanungin niyo ako, kung ang mga binitawang salita ba ng ating Vice Presidente, tingin ko, impeachable offense ba ito? Tingin ko, personal na opinion ko to, oo. Pero kung tatanungin niyo rin ako, kung napag-uusapan ba ito sa Kongreso, hindi pa namin ito napag-uusapan. Abala kasi sila sa pagdalo sa mga isinasagawang investigasyon ng Kamara, gayon din ang pagpasa nila ng mga panukalang batas bago sila mag-break at umuwi ang mga kongresista sa kanilang mga distrito. Samantala, pinalagan ng mga kongresista ang naging pahayag kagabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila, dapat manawagan ng pagkakaisa ang dating Pangulo imbis na military action. Lumang tugtugin na yan. Wala nang naniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin, which is yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. I'm not sure if it should even be dignified with a serious consideration po. I also have full trust and confidence in our armed forces that they will stay true to their oath to protect and uphold the Constitution. Yung order na yun, yung suggestion na yun is very much against the Constitution, so I don't think even the AFP will take that seriously po. Mas makabubuti rin na himukin niya ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na sagutin na lang ang issue tungkol sa confidential funds. This is another diversionary tactics, para pagtakpan ang totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama. Isa lang ang masasabi natin, i-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun. Para sa agenda, Zandro Ochona, BNC.